Hi guys, mga ka-journey. Prepare tayo ngayon ng ating lulutuin. Lulutuin natin ngayon is Arabic food, mujadara. Alam niyo ba yun guys? Ito, o yun o. Ito, isa to siyang lentil seeds. Lentil seed siya na ibababad natin. Pwedeng ibabad para mabilis yung pagkaluto at pwede ring pakuluan na lang siya. Tapos, mix siya ng bulgur. Ito, nakababad na to siya. Pwede siyang 1 hour ibabad ang ating bulgur para lumaki-laki siya. Tapos, madali na siyang maluto. Binababad ko siya guys ng 1 oras para madali siyang maluto. Ito naman is ibabad natin. Ibabad natin siya guys kasi may oras pa naman tayo. Lentil seed at bulgur. Tapos ngayon is maghihiwa tayo ng sibuyas. Preparing for lunch na tayo guys kasi tanghali na din. 11:13 na dito. Tapos yung lunch nila is 2:00. So guys, nagre-prepare na tayo sa ating pang lunch. Maghiwa tayo ng sibuyas para sa ating lulutuing mujadara. Mujadara is Arabic food. Maghihiwa tayo ng preprituhin. Maghihiwa tayo ng panggisa. Dalawang gagawin sa sibuyas. Prito tsaka panggisa. Kasi bago natin ilagay sa kawali yung lentil seeds is igigisa muna natin siya sa sibuyas para mabango. Preparing na naman tayo. Kasi tanghali na. Memorize mo na yung mga pagkain nila. Madali na lang. Tsaka yung lasa nila. Naiyak ako. Sinusuntok ako ng sibuyas. Grabe. Dito guys, sa abroad, kahit ex-abroad ka na, ilang years ka na dito sa abroad, pag nagbagong employer ka, hindi mo masasabing alam mo na lahat kahit ex-abroad ka. Kasi, bayan sa sibuyas. Kasi, ang mga amo, iba-ibang style ng pagluluto, iba-ibang pagkain. Kaya, hindi mo masasabi na pagdating mo sa isang bahay, sa bagong amo, alam mo na lahat. Pero, hindi man yan ibig sabihin na hindi mo lalaman agad kasi nga may experience ka na tapos ex-abroad ka na. Pinapaiyak tayo ng sibuyas, grabe. Kaya kung sino yung mayayabang dyan na mga abroad, hindi ko nila lahat meron. Kasi isang beses napunta ko sa isang bahay, sinabi sa akin na ex-abroad ka na, matagal ka nag-abroad, pero sabi, hindi mo alam. Sinagot ko rin naman sinabi ko na, oo, ex-abroad, nag-abroad, pero hindi lahat ng mga amo, pare-parehas ang lasa, pare-parehas ang pagkain, pare-parehas ang luto. Iba-iba. Itong luto dito ngayon sa aking
dito sa aking mga amo. Hindi ko to linuluto dun sa Kuwait. Dito ko lang to linuluto. Kaya, sa mga mayayabang dyan ng mga abroad, dahan-dahan sa pagsasalita. Kasi, hindi lahat ng mga employer pare-parehas ang pagkain. Ayun nga, ito, mga pagkain nila, hindi ko linuluto to sa Kuwait. Dito ko lang to nalaman na ganyan. Pero napakasimple guys ng ingredients nila dito. Asin, paminta. Tapos, nor cube, ganun. Minsan lang sila naglalagay ng mga ibang spices kasi ayaw nila. Ayaw ng mga boss, di ba? Hindi pare-parehas ng employer, mga pare-parehas ang kinakain, tsaka timpla. So, lagi lang humble. Kahit abroad ka dyan, huwag kang magsasalita na, kaya ko yan, madali lang yan, ganyan-ganyan, ganun. Wala yan, sisiyo sa akin yan, ganun. Hindi, oy. Hindi lahat ng mga employer parehas ang lasa tsaka kinakain. Iba-iba. Kaya, shout out sa mga mayayabang. Hindi lahat, pero meron. Matamaan sa pool. Diba guys? Kaya, be humble lang palagi, down to earth. Kahit dito ka sa labas ng bansa, sinasabi nila na sinasabi minsan nila na mayayabang daw. Hindi naman lahat. Meron lang na mga mayayabang lang talaga sila. Kahit nga dito, sa totoo lang, pag nakakalabas ako dito, or sa Kuwait doon din, ang dami na parehas mo, Pilipina, kababayan mo. Pinayak ako ng sibuyas talaga asing. Excuse me po. Kababayan mo ha, makakasalubong mo siya sa labas. Ikaw naman, ako naman, kasi masaya ako pag nakakita ko ng mga Pilipina. Ngingiti ako niyan agad. Ngingiti. Tapos, hindi man lang umiti, tinitigan lang ako from head to foot. Uy, grabe, sabi ko, pares uniform namin. Sabi ko, grabe Ako masaya pag nakakita ko ng pares sa akin na Pilipina. Pero sabi ko siya, hinirapan lang ako tapos from head to foot yung pagtingin. Sabi ko, ay wow, wagas. kaya guys, talaga, iba-iba talaga yung mga ugali ng mga Pilipina. Dito sa abroad, may mayayabang, nakakaengkwentro ka ng mayabang, kahit pares yung uniform nyo na suot. Ako kahit sino, basta Pinay, nginingitian ko yan. Hindi man kami magkausap kasi nagkakasalubong lang, nginingitian ko. Ibig sabihin, kabayan, kumusta ka na, ganun. Pero, diba? Wala, irapan ka lang nila. Pero yung experience ko guys, mga ka-journey, yung napunta ko sa isang hospital na malaking hospital, napacheck up namin yung alaga ko dati dun sa Kuwait. Nurse siya na Pinay, na inunahan pa nga niya akong kausapin. Kasi simula nung naka-enkwentro ko yung isang Pinay na nginitian ko, tapos inirapan ako. Hindi na ako palangiti sa mga Pinay kasi nga na experience ako ng hindi maganda. Pero yung nurse, alam nyo, yung nurse na Pinay, siya pa yung kumausap sa akin, siya yung unang bumati, tapos sabi niya, mag-ingat ka palagi ha, sabi niya ganun. Tapos matagal ka na dito, sabi ko, matagal na, sabi ko. Tapos yun, nakakataba ng puso, nakakausapin ka ng parehas kayo Pilipina. Kahit sa lalaki din, mga Pinoy, excited din ako excited na, masaya ba na makikita ko yung kalahi natin na ganun. Sa mga lalaki naman, pag nakakasalubong ko sila, mga Pilipino, humingiti sila sa akin, humingiti din ako. Tapos sinasabi nila sa akin, kumusta ka na? Mag-ingat ka palagi ha. Sabing ganon. Sabi ko, opo kuya. Yun, din ako nag-aalangan.
Pero pag mga babae, may mga babae talagang Pinay na mga maldita. Na kahit pares ang uniform nyo na suot, malangad. Pero dito sa Saudi, hindi pa ako naka-enkwentro ng Pinay na malangad. Doon lang sa Kuwait. Talaga. Dito sa Saudi, laging nagkakasalubong, nakangiti, nagkakamustahan, ganun lang. Maganda. Pero sa Kuwait, meron talaga. Kaya nga, hindi pare-parehas, no? Yung mayayabang dyan. Yung mga nag-abroad. Hindi lahat, pero meron. Sinishare ko lang yung experience ko dito, guys, sa mga pares nating mga Pilipino, Pilipina. Malalaman mo talaga kung magandang ugali. Pagkasalubong pa lang, minsan, nakakasalubong mo yung Pinay, ngingiti ka, titingnan ka lang, parang wala lang. Wala pa alam. Ewan ko ba, kasi ako, palabati ako, palangiti sa mga kasalubong kong Pilipino, Pilipina. Ganon, kasi nga kababayan, di ba? Pero meron lang talagang ibang, hindi ganon. Pero, okay lang yun, di ba? At least, masaya ko na nakakita ko ng Pilipino, Pilipina. Masaya ko yan. Kahit mga nagde-deliver dito sa bahay, halimbawa yung mga order yung mga anak ng mga amo. Tapos yung driver Pinoy, ay, sobrang kamustahan habang inaabot yung order. Oy, kuya, kumisa ka na, ganyan. Oh, ganyan, ganito. Tapos, bye. Alis na. Mas maganda pa nga mga lalaki na makakasalubong mo kasi kinukumusta ka. Yung iba. Sa mga Pinay ay titingnan ka lang na parang napakataas ng niya. ng kalagayan niya. Kahit pares uniform niya. Ito guys, yung sibuyas. Yung tips ko dito sa sibuyas. Kung gusto nyo maging crunchy habang kinakain, is lalagyan nyo siya ng, lalagyan natin siya ng cornstarch or harina. Tapos i-mix-mix nyo, ganyan. Mix. Tapos, yun na. Pag iprito na siya, crunchy. Hindi siya yung malambot na oily. Eto, pag linagyan mo siya ng cornstarch or harina, hindi siya oily. Tapos crunchy pa. Diba? Eto, kinakain nila to habang kumakain ng pagkain nila. Na ganyan. Or linalagay nila to sa ibabaw ng kanin nila. Yan, sa sandok ng tapos ganon. Dun sa mga pagkain nila, meron dun sibuyas, ginaganyan nila. Masarap. Dito ko lang din na-experience na dalawang klase pala ng sibuyas. May matamis, may hindi. Dito lang din ako naka-experience ng kumakain ng sibuyas na yung prito tapos iniihaw. Halimbawa ito buo. Ikat mo lang siya. Kung malaki, ikat mo ng half or 4 pieces tapos ihawin mo. Tapos kakain ka ng karne, kakain ka ng sibuyas sa isang kamay mo. Bagay guys. Kumakain ka ng karne, tapos kumakain ka ng sibuyas, ganon. Bagay yung sibuyas na inihaw. Tapos, pag kinain mo yung inihaw na sibuyas, hindi siya sobrang sunog, sakto lang, crunchy. Tumutunog, masarap, bagay. Try nyo. Limbawa, nag-ihaw kayo ng karne. Mag-ihaw din kayo ng sibuyas. Tapos, yun nga. Bagay, crunchy. Dami ko ditong na-experience na hindi ko na-experience sa Pilipinas. Pero, amazing. Sabi nga, amazing. Sabi ng mga alaga ko dati, amazing. Sabi ko, bakit may K sa huli? Sabi ko, amazing lang. Namimiss ko din yun sila, mga ka-journey. Kasi mababait yung mga alaga ko. Tapos yung mga amo ko sa Kuwait, mga babait din. Yun lang. Marami kang gagawin, maraming trabaho kasi may mga bata man. Di tulad dito, pagkatapos mong magluto, pahinga. Hihintayin mo na lang yung mga boss sa pagdating, sa pagpagayak ng pagkain.
Tapos pag naigayak mo na yung pagkain, nandun na sa lamesa, ayun, hintayin mo lang matapos. Then, hugas. Ikaw kumain. Tapos, pagkatapos na, matulog ka. Magpahinga ka 1 oras, 2 oras. Ganun lang dito. So guys, share ko lang ngayon yung aking experience sa mga Pinay na malalangad. Hindi lahat, pero meron. Diba? Pero, okay lang yun. Ako masaya, sila hindi. Pag nakakita ng kababayan, bahala na sila doon. So yun lang guys, share ko lang yung mga experience ko sa mga Pinoy dito, na hindi lahat pare-parehas ang ugali, hindi lahat mababait kahit kababayan mo pa, especially mga babae. Pero ako, sobrang saya ko pag nakakita ko ng kababayan. So yun lang guys, thank you, at magluluto na tayo kasi anong oras na, baka malay tayo sa pagdating ng mga boss. Thank you for watching. Bye bye, God bless po everyone. Thank you.